bad blood. Hey guys, so in today's video, I'm going to be talking about the kagid of Mogmog for today's video. So kagid kay Bisaya na siya nga term. Ang bitong na imurag mga katul-katul sa katawan, pinakapo namin siya. And then after that, 2 weeks tinanggal na namin tong ganito niya. Pagtanggal namin, meron siyang mga redness sa kanyang leeg and then sa kanya ding ears. We thought he was just experiencing some irritation sa kanyang skin. Because after talaga nung pagtanggal namin sa kanya, ganun na siya, namumula siya, tapos lagi siyang kamot ng kamot. So, dahil nga sa nagkakamot na siya ng sobra, bumili kami ng ivermectin kasi yun yung pampatay ng mga kuto at mga kung ano-ano pa. So, pinataka namin siya noon and then pinaliguan din namin siya. Siguro a week or 2. Naging okay naman siya. So, we thought okay na talaga siya. As in, bumalik na yung balahibo niya and all. So, kumalma na kami. Doon kasi sa binilhan namin ng sabon niya, ang isa sa mga tip pala niya, pag ginagamit yung sabon, ay wag mo nang pakainin ng mga malalangsang pagkain yung aming alaga. Like, yung fish, yung meat, yung ganon. So, pinakain naman sa kanya, pure cat food lang talaga. Kasi before, kumakain naman siya ng chicken, pork, beef, yung mga tira-tira namin. Kumakain naman siya. Kaso, nung time na yon hindi na talaga namin siya pinakain. Naging okay na siya, pinakain namin ulit. Tapos after that, bumalik naman. So, parang, baka food allergy to. So, pero hindi namin alam kung saan ba talaga siya allergic sa pagkain. So, ang ginawa namin, pinapunta na namin siyang vet, guys. Kasi, nung second time na nagkaroon siya ng pangangatin niya sa katawan niya, specifically sa leeg, sa tenga, and yung dito niya sa batok niya, and dun sa mukha talaga grabe. Meron na kasi siyang scabbing nun, and nagsusugat na talaga yung kanyang balat. Antay lang namin yung aming iced coffee, guys. Ang kawawang Mogmog. Guys, nakakaloka. Akala ko yung isang buong 650, isang patak ako. Isang patak 650. Okay lang guys, pero mas kinabahan ako kanina ng pagkakasabi ni Doc na positive po siya. Positive, anong positive po sa... We were asked if meron pa kaming ibang concerns maliban dun sa kanyang skin. Ang sabi namin, wala naman. At tinanong din kami kung kamusta naman yung kanyang diet. Like, appetite niya, kung kumakain ba siya or hindi. Sobrang hangihina ba. Sabi namin, wala naman. Kasi okay naman talaga siya. Tapos tumatae siya and umiihi din siya. Sabi ng vet sa amin na magpo-perform siya ng skin scraping para yun makita under the microscope kung ano ba talaga yung meron doon sa kanyang balat. Kung ano ba yung cause. Kung allergy lang ba or kung meron bang mga parasites doon or what. I don't know. Basta gusto niyo makita yung balat ng pusa namin. So, ayun. Go, Doc. Mag-skin scraping ka dyan. So, pagbalik niya, guys, pinakita na niya sa akin yung photo na parang ganito. As in, guys, parang ganito talaga siya. Kaso, gumagalaw-galaw siya. Hindi ko na siya na-picturean, no? At hindi kasi kami basa-basa nakakapasok na dun sa clinic because of COVID and sobrang dami din yung patient nung araw na yun. Positive po yung alaga nyo, yung cat nyo ng Noto Aedes Cati. So, in short, might. Kasi, di ba, hindi ko naman agad na-pick up siya. So, pinaulit ko pa nga sa kanya, Dok, ano nga ba ulit yun? Kasi ang bilis ng pangyayari, hindi na ng utak ko agad. Sabi niya, Noto Aedes Cati po, ma'am. In short po, might. Ito pala yung ginamit ng vet namin as spot-on treatment for Mogmog. Bale, this one is good for 1 month na yung isang patak nito. It can kill flea, larvae, ticks, mites. So, yun yung kanyang primary purpose talaga. Pero pwede rin siya for deworming. Ito naman yung cefalexin. Ito yung antibiotic na nireseta sa amin ni Doc. Bale, kumukuha ako dito ng 2.7 ml and then pinapatake ko si Mogmog every after meal, 2 times a day to for 7 days. So, bale, in powder form to siya. So, nung pagkabukas ko, medyo mahirap siyang buksan, Pero, nilagyan ko na lang siya ng water as per doctor's instruction and then sinishake ko siya every time ko siyang gagamitin. And then, yung storage niya naman, nilalagay ko lang siya sa ref, pero hindi sa freezer, guys. Yung sa ref lang, para cool place lang, ganun. Yung tablet naman na gamot ni Mogmog, guys, ang ginagawa ko is, pinapalusaw ko siya sa water, para ilagay doon sa syringe para hindi ako mahirapang painumin siya. Once a day lang to guys, tapos 30 minutes yung pagitan niya doon sa cefalexin.
bago ko ipainom sa kanya to. I think this was the first time na pinatake ko si Mogmog ng gamot. And medyo nahirapan akong painumin siya nito. So, ganyan lang. Pero, later on guys, na makikita nyo yung kung paano ko na siya pinapainom nung natuto na ako. Tapos, dito pala makikita nyo din na merong mga bubbles na lumalabas sa bibig niya. Nung una, medyo nag-worry din ako talaga kasi akala ko nalalaso na siya or what. Kasi bumubulang yung bibig niya. Pero meron ako napanood dito sa YouTube and sa TikTok din ng mga vets na sabi nila normal naman daw yon kasi ito yung way nung pusa na sabihin na hindi niya gusto yung lasa nung kinakain niya or yung pinapainom ko sa kanyang gamot. So, kaya nagbabubbles yung kanyang bunganga. So, yung technique dito, yun na yung gagawin ko sa mga susunod na clip na tinuro nung vet sa YouTube kung paano siya painumin is directly ilalagay yung syringe or yung gamot sa parang throat niya para diretso na yung gamot, no? Hindi na siya yung talagang magsistay sa kanyang tongue para hindi niya masyadong malasahan. Kasi kung lasang-lasa niya, tsaka yung lasa, ganyan yung mangyayari. So, maraming masasayang na gamot. And ganyan yung ginawa ko at first. But then again, nag-improve naman tayo for the next few days. Ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya papainumin ng gamot. Swerte na lang din kami at hindi siya yung tipong nangangagat talaga. Kasi yung ibang pusa namin, sobrang aggressive. Ito kasi si Mogmog, mabait naman siyang pusa. Although, nangangalmot din naman siya and nangangagat din siya guys. Pero medyo matagal lang. Parang gaganon-ganon lang siya for a very long time bago niya tulugan yung kagatin ako, ganon. Hey guys, so ngayon tonight is the 6th night. And well, congratulations for being such a very good cat. But for today guys, we're going to be, yan, ipapakita ko sa inyo guys, 6 days na. Medyo nasanay naman na siya. Ang very light, di ba mo? Good boy ka, di ba? 2.7 ml. So, inaano lang natin. Yan, 2.7 ml. Guys, mabait naman siya. Ni Bobby. Mabait. Okay, we're done. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it. Okay, yay, we're done. Yung nagastos namin in total on that day was 1,495 pesos. Now, iba-iba siya, syempre, kung saan ka nagpagamot or ikaw ba talaga yung bibili ng gamot, gusto mo mag-Shopee lang or gusto mo sa clinic mismo. Pero ang nagastos namin 1,495 sa araw na yon. Syempre, meron din kaming ibang pusa dito sa bahay. Pero hindi naman sila super close, silang tatlo guys. Bale, hindi sila yung tipong nag-groom sa isa't isa kind of relationship. And okay naman sila. Yung dalawa naming pusa, wala naman silang mga sign and symptoms na namumula sila, nangangati sila, nag-overshedding sila ng kanilang mga fur, boots and the fur. Wala naman. Sobrang okay naman sila. And kaya nga nagtataka ako kung bakit siya. Tapos naisip ko, siguro baka kasi nang hina siya, nung low resistance siya, immune system niya, nung siya ay kinapon. So yun, feeling ko dun, kaya naging medyo maselan siya nung time na yun. Kasi nagkakalapit naman sila ng ibang pusa namin. Same silang kinakainan. Same sila minsan ng tinatambayan. Pero, so far, so good naman hanggang sa ngayon. Kasi natakot ako dun sa nakita ko under the microscope na baka mahawaan kami. Kasi ito, katabi namin tumutulog. Sabi naman ng doctor, madalang naman, rare daw namang mangyari yun. Pero if ever na mangyari yun, tinanong ko rin siya kung ano yung signs and symptoms na nahawa na ako. And sabi niya, magkakaroon daw ng pantal-pantal, red spots. Kung nagkaroon na siya ng mga redness niya, hindi ko naman na siya kinikiss tong time na yun. Pero, yeah, avoid nyo na lang yung mga kissing part, no?
Okay lang siguro pag hinawakan niyo siya kung hindi naman sensitive yung inyong kamay. Kung medyo sensitive kayo guys, mag-gloves kayo, mag-wear kayo ng PPE, mag-mask kayo, mag-goggles kayo kung gusto nyo. But ako naman sa kanya, hindi naman ako ganun ka-arte yung skin ko, hindi rin naman. So hinahawakan ko siya ng bare hands ko. But I made sure na naghuhugas ako ng soap and water after that. Lalong-lalo na nung nalaman ko na kung ano yung meron siya that time. Pero guys, alam nyo, kahit na napagastos kami ng ganun, napaisip din ako na parang, shit, napagastos tayo. Pero parang yung iniisip ko na lang yung good side naman is buti na lang ito lang, 'di ba? Kasi yung ibang mga pusa and aso, 'di ba, parang yung ibang alaga ng iba talagang yung sakit nila is malala. Ito ano lang, mites lang. So parang carry, thank you pa rin Lord, and thank you pa rin dahil meron tayong pambayad kasi kung wala, patay talaga. Wait lang. Kukunin ko lang siya guys para sa exit natin. Here we go! Please, babe. No, we na. Say bye-bye to them. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Inis na po ako. Bye-bye. Okay.